Okay, so sakto to. May onion, so nakikita. May matabang parte ng baka. Akala mo bumalik tayo ng India pero hindi. Nasa Cambodia tayo. Cheers pare! Sa video na to, we will eat some famous authentic Cambodian street food dito sa Phnom Penh. Mula sa sobrang sarap na Cambodian chicken rice sa palengke. Sobrang sarap nito, hindi naging food review, naging mukbang na. Kakaibang Cambodian beef curry na hindi mo alam. Alam mo, kahit ito lang, yung curry sauce nila, pwede ko na kainin buong araw. Hanggang sa authentic and local favorite Cambodian noodles na legendary. Alam mo, sobrang jam-pack ng flavors, lalo na yung gata talaga. Sa pangaga tayo. Be ready for an ultimate Cambodian food tour. Ready ka na ba? Chura! For this episode, we will try to be as local as possible at pupuntahan natin ang ilan sa mga sikat at paboritang local food spots ng mga Cambodians. At tingnan natin kung pasok nga bang mga ito sa panlasa ko. Pare, isang magandang umaga dito pa rin sa Phnom Penh, Cambodia for this episode. Short food tour tayo ulit. Titigyan pa tayo naman hindi natin natikman. So, ngayong umaga, first stop natin, nandito tayo. Saan pa ba? Sa paborito kong market sa buong Phnom Penh. Nandito tayo sa Russian Market. So, the past episode, sakita nyo mapinuntahan sa Russian Market, tuwing gabi. So, tuwing gabi, may mga night market, may mga street food stalls. Dito naman, tuwing tanghali naman or umaga, yung loob ng Russian Market, may maraming karinderean. Anyway, papasok tayo. Check natin ano mahanap natin. Chura! Russian Market is the most popular market in Phnom Penh, Cambodia. Aging from hardware goods, drinks and food, antique furniture, hand-woven silk, and traditional carvings to even DVDs and jewelry. The market is overwhelming yet interesting to do a deep exploration. Okay, so nakapasok na tayo ng loob. Actually, nakapunta ako dito 5 years ago, 2019. At ganun pa rin itsura. Naalala ko nga, sabi ko nga, ito yung parang pinaka-favorite na market ko kasi ito yung isa sa pinakamalinis. Like, parang mas maganda pa nga sa Green Hills eh. Anyway, so may mga souvenir shops, may mga bilihan ng damit, textiles, kompleto. Pero bandang dulo, may mga pagkain daw doon. Punta natin. For our first food spot, nandito tayo sa isang local na karinderya na nagbibenta ng favorite chicken rice ng mga Cambodians. Thank you. Okay pare, unang stop natin dito sa Russian Market. Pops, ibang klase. Like, actually medyo maliit na siya. Kukumpare ko sa ibang palengke din sa Cambodia. Medyo maliit lang yung food court o food area ng pinaka-Russian Market. Pero may nakita ko dito, ang daming tao, ang daming lokal na kumakain. Simple lang, pwede ka mamili kung pork rice. Pwede ka rin mamili. Ito katulad na in-order ko, yung fried chicken rice. Pakita ko sa inyo pare, niwala ka. This is a thing of beauty. Makikita mo, so may fried egg sa taas na naka-chop din. And sa ilalim may parang chicken wings. Meron tayo dito spicy sauce na may suka. Tapos syempre, veggies natin. Okay Pops, let's dig in. Ang gawin ko kuha ng itlog. Tapos, sabayan natin ng fried chicken. Lagyan ko lang ng konting sauce. Tapos kuha tayo ng itlog tas kanin. Pero bago tayo magkanin, tikman muna natin yung fried chicken. Cheers! Ang sarap. Grabe, ang sarap. Nakita ko yung ibang dito, mga kasama ko, nagkakamay talaga eh. Ang sarap. Sobrang juicy nga pa. Bagong luto. Hindi, nuot na nuot yung lasa sa loob, pati sa labas. Tapos para sa may garlic sauce na nakapalibot din. Oh, ang sarap nun. Wow, nagulat ako dun ha. Sige, kuhin ko, kagat tayo ng manok. Tapos, kagat tayo nung itlog na may kanin. Ang sarap. Kahit yung kanin tsaka itlog, masarap. Yung kanin niya parang Hainanese rice eh. Hindi parang sa may garlic oil na nilalagay. Oh, wow. Kakaiba. Gawin ko, kuha pa ako nitong sauce. Lagay natin dito sa kanin natin. Tapos may mga atsara din tayo dito. Lagay tayo ng konti dito. Konting mint. Pickled cucumber. Tapos kuha tayo ulit ng itlog.
Actually, kahit ito pa lang, pwede mo ng ulam kahit wala yung manok. Cheers. Paraiso, parang sarap. Alam mo na-imagine ko nga eh. Parang ito yung perfect breakfast. Flavorful. Maraming serving. Nakakabusog. So, syempre, higit sa lahat, may kanin. Kahit kanin pala, masarap na eh. Nakuha ko nito. Lagyan natin extra sauce. Parang pad-krabaw, no? Tutuusin. Lagyan natin doon sa very crispy na yolk. Tapos kuha tayo ng kanin. Lagay natin dito. Medyo pangit lang lighting natin dahil madilim dito. Pero importante masarap yung pagkain. Ito nga kanina parang very oily talaga siya. Parang siyang naka-base sa flavorful na oil. Nab-serve ko nga. Parang puro chicken wings pala talaga yung binibenta niya. Sobrang sarap nito, hindi naging food review, naging mukbang na. Actually, first time ko lang gagawin to. Na parang nakakain ng isang meal pero parang gusto ko order isa. May nakita ko dito parang pork, pork version naman nila. Try din natin. Excuse me, beef, pork. Okay, one also. With rice. Yeah, with rice. It's okay, no rice? Okay, no rice, no rice. Thank you. So, nag-short order ako ng pork. Gusto kong tikman dahil mukhang masarap din eh. Cheers. Sarap. It's like adobo style. Soy sauce base, garlic base, hint of sweetness. Panalo. Gawin natin, lagay ako ng karne dito. Subusan natin ng sauce. Lagyan natin ng konting gulay. So, gawin ko kuha tayo ng itlog. May konting gulay tayo dito. Kanin. Actually, yung pork, parang kumakain ng tapsilog. Parang kaya ko ito kainin buong araw. May iba lang din talaga pa Southeast Asia na pagkain. Kahit anong kanin, pwede mo uubos, makakadalawa ka. Basta masarap yung ulam. Kahit ngayong kanin eh, masarap na rin yung kanin. Huling kagat. Simot yung plato ko. Natira pang wings. Pops, nagsisimula pa lang food trip natin. Hanap tayo ng next food spot dito sa Russian Market. Hi pare, that was a feast. Ibang klase yung rice meal na yun. Anyway, order muna ako dito ng chai milk tea. Parang talaga sa Thailand. Alam mo, iba lang talaga. Food scene dito sa Cambodia. Ang mura talaga mapagkain, masarap. Very underrated. Anyway, pare, hanap tayo next food trip dito sa Russian Market. Kinamay. Okay pare, next food spot natin. Parang sa Vietnam din, meron tayo ditong fresh spring rolls na kinamay ni ate. Pero wala tayong pake dahil nagkakamay din naman tayo. Anyway, pakita ko sa inyo. So ito ay may rice wrapper. And then may lettuce sa loob, may rice noodles. Tapos may hipon siya. Sige, gawin natin, dip natin sa fish sauce na may mani. Cheers! Parang sa Vietnam din. Mas mild na yung lasa. Yung hipon niya, pansin ko, kaya pala mura. Mga hipon niya, hindi pala malalaki mga baby shrimps. So medyo may lutong pa siya at malat-alat. And then you have the carbs, vermicelli noodles, fiber, yung lettuce. At yung sauce niya parang sugary na patis na may peanut. Lagyan natin ng chili. Tapos
Panghalo na rin natin to. Okay. This looks nice, pare. Mas masarap yung sili. Pero alam mo, kung tatanungin mo ako, mas prefer ko yung sa Vietnam. Kasi ito maliliit na hibon lang eh. Nakakain mo balat. Tapos parang, mas masarap sa kanila kasi parang may peanut sauce na nilalagay din doon sa pinakasawsawan eh. Pero don't get me wrong, masarap din naman to. Hindi naman maganda din sa Cambodia. Kasi napunta na ako Thailand eh. Napunta na ako Vietnam. So parang may iba dito. Alam mo yung feeling na, natikman ko na sa Thailand eh. O kaya, natikman ko na sa Vietnam eh. Hindi ko tulad ito. Vietnamese food. Tapos may Thai food tayo dito, o Thai drink. Iba lang din talaga init dito. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' it. After 15-minute tuk-tuk ride ay nandito na tayo sa marahil na pinakasikat na restaurant sa Phnom Penh. Ito ang 126 Restaurant. Located nearby Phnom Penh sa expat area, hindi lang foreigners ang nakain dito, pero kahit mga lokal. Okay pare, tirik ang araw ngayon dito sa Phnom Penh. Nandito tayo sa next stop natin. Ito marahil sa pinakasikat at pinakamalaking restaurant sa buong Phnom Penh. Ito yung 126 Restaurant. Nandito sa gitna to ng Phnom Penh. Mga turista, mga iba't ibang lokal. Dito nakain, they have a wide array of menu. Like from rice dishes, noodle dishes. Pero nandito ako para sa kanilang Khmer beef curry na medyo kakaiba. And Pops, tignan natin. Umorder ako ng mga bestsellers nila tulad ng beef lok lak, which is a Cambodian celebratory dish that consists of tender cube steak drenched in a savory tomato sauce. At umorder din ako ng Khmer beef curry, which is a coconut-based beef curry that holds a significant place in the Cambodian royal cuisine. And the perfect partner of this is the French baguette. Okay pare, let's dig in dito sa ating iba't ibang authentic Cambodian food. Jam pack ngayon lunchtime. So, isa to sa pinakamalaki at pinakasikat na restaurant, di lang sa mga lokal, pero maging sa mga turista. At yan, nandito sa 126 Restaurant. Let's dig in. Ito yung beef lok lak. So, para siyang gyudon eh, no? Sige, tikman natin. Actually, itsura niya, kala mo parang gyudon. Ang dami ring sibuyas. Tapos may lettuce sa ilalim. Sige, tikim tayo. Cheers! Okay. Yung feeling ko, kumakain ako ng corned beef. It has its own juices na medyo mag-garlic. Tamis nga, di gaano eh. Actually, parang makukulangan ka sa alat. And then, yung sibuyas, medyo parang na-drench siya sa oil na medyo saucy na rin siya. Okay. Pero, feel ko kaya kulang sa lasa yan. Kasi medyo titimplahan mo. So, meron ka ditong salt, pepper, tapos may sili. Tapos patakan natin ng lime. Saluin natin. Kuha ko nito. Definitely better. Malaking tulong ng lime. Na-elevate niya yung flavor. Salt and pepper, yung alat na hinahanap ko, dumating na. Nice. Gawin ko, so may kanin tayo dito. Ayan, lagay tayo dito. Tapos ito yung national sauce nila na pinaglalagay sa noodles, pero lagyan na rin natin konti. Okay, with onions, may cilantro ng konti. Yan yung parang Cambodian jufran nila. Cheers, pare! Alam mo, to be honest, itsura niya, alam mo parang plain yung lasa eh. To be honest, di naman siya sobrang wow, flavorful. Pero, nag-gets ko eh. Very comforting. Parang kumakain ka ng tapa na medyo hydrated. And then, ang laking tulong din ng sibuyas. Laki ng natutulong niya. Punta tayo sa pinunta ko talaga dito. Ito yung kanilang Cambodian beef curry. Papansin nyo, ha? May curry? Oo, dahil malaki rin pala influence ng India dito. So may konting Indian cuisine na influence sila. Makita, grabe. Parang naging plastic na. Okay, so may mga beef strips tayo, may onions, and then cilantro and other greens. Ano mo, gusto ko tikman muna yung sabaw. Wow. Ooh. Oh, sobrang complex. It's sweet. I think this is the sweetest curry tikman ko sa buhay ko.
Yeah. May Indian spices akong lalasahan, turmeric, cumin, pero more on tamis, and then you have the flavor of the fat na natunaw. Medyo makapal din siya, sobrang rich, sobrang bold, sobrang flavorful. And with that cilantro, nagpapatulong din. Okay, punta sa karne. Sige, gusto ko kumuha ng karne. Ay, tikman natin. Sarap. No, yung sarap. Actually, nasahan ko parang may lemongrass din siya. May parang version nilang luya dito yung galangal. Nalalasahan ko yung aromatics. Yung karne sobrang lambot. Para tong Cambodian, Indian curry or Indian kalderetang baka. Parang ganun. Tapos dito, ang ginagawa, pwede mo lagi sa kanin, pero dahil may French influence sila, baguette. So, ididip mo dito. Merong lime dito. Patakan natin. Tapos kuha ka ng French baguette. Then what you can do is submerge mo yung bread natin. Submerge mo. Gusto ko sa kagat, may malaking onions. Tapos may baka din. Tapos lagyan natin ng baka. Okay, so sakto to. May onions so nakikita. May matabang parte ng baka. Akala mo bumalik tayo ng India pero hindi. Nasa Cambodia tayo. Cheers pare. Grabe. Sarap. It's curry heaven. Ang taba nung parte nakuha ko. Sabi. And then merong this ridiculously good. Sobrang flavorful niya. Tapos yung toasted na baguette natin, malutong sa labas. You have the extra chewiness and then tapos na submerged na o na-hydrate na yung very rich and powerful na sauce galing sa curry. Actually, nakita ko lang din kay Luke Martin. Kumain siya dito, ng Cambodia siya. At sarap pare. So gawin natin, dip natin ulit. Lagyan natin ng sauce. Tsaka cilantro. Lagyan natin ng baka. Grabe. Ang sayang kagat nito. Isa pa para sa inyo. Nakantulong ng sibuyas, ang cilantro. Alam mo, kahit ito lang, kasi yung curry sauce nila, pwede ko na kainin buong araw. May gusto kong gawin eh. Pag-experimentahan natin. Yung beef loklak natin, dahil total beef din naman yan, lagay natin dito sa curry sauce. Sasaluin natin. Ayan. Sakto eh, may sibuyas din naman. Tapos, imbis sa baguette, ilagay naman natin ngayon sa kanin. Curry sauce pa. Sukuha tayo. Tikman natin. Ibang klase. Pero alam mo kung ako tatanungin, mas trip ko siya with nung baguette. Parang iba yung atake niya eh. Pops, di pa natapos ng episode na to. Meron pa tayong last na pupuntahan. Yun yung marahil pinakasikat na noodle dish sa buong Cambodia. Tara! And Pops, so nakasakay tayo sa tuktok ngayon. Pupunta tayo sa last stop natin kung saan nagbebenta silang tinatawag na Nom Ban Chok o parang classic at traditional Phnom Penh noodles. So basically parang green curry siya na may na may noodles. Anyway, medyo exciting dahil sobrang sikat daw nitong kainan na to. Yeah, sige. Medyo malapit na rin tayo pare. See you there. Dito sa Cambodia, kapag pananghalian at gusto nila ng heartwarming, nakakabusog na pagkain, isa lang daw agad na pumapasok sa isip nila. Ito, ang Nom Ban Chok, or a traditional Khmer noodles. A crowd favorite Cambodian noodle dish made from fresh rice noodles laboriously prepared by hand. A fish-based green curry and spices and vegetables such as lemongrass, ginger, turmeric, and garlic. At nandito tayo sa Khmer Noodle Restaurant. Ito na marahil ang pinaka-legendary na noodle shop na nagbebenta ng Nom Ban Chok sa mga gutom na Cambodians.
Kon. Okay, Pops. So, ito na yung noodles natin ng batchok. So, basically, breakfast noodle dish talaga to. Pero like, hanggang hapon, bukas tong restaurant na to. Daming tao ngayon. After lunch, daming kumakain. Kahit mainit sa labas, kumakain ng mainit na noodles. Alam mo, itsura niya palang, alam mo nang masarap at malase. So, this is a coconut-based fish fermented na soup. Tapos, meron siyang rice noodles. Grabe, sobrang kakaiba yung texture. Parang sobrang bouncy niya. May coagulated blood tayo dito. We have this chicken. Yeah, may 3 malalaking piraso ng manok. Okay, so mamaya ako na timplahan. Gusto ko matikman yung sabaw. Cheers. Oh, sarap. Ah, nice. Sweet, milky, napaka-creamy niya. Yung gata, as in lasang-lasa mo, parang umihigop ng sabaw ng Bicol Express na manipis. Sarap. Parang medyo tom yum na hindi maasim eh. Step is meron tayo ditong malaking plato, nakikita nyo. May malaking plato tayo dito ng iba't ibang gulay. So may lime, pickles. Ito parang bulaklak ata to eh. No? Bulaklak, nakalimutan ko anong bulaklak to. Pero lalagay natin sa iba't ibang herbs. Patakan natin ang lime. Lagyan natin ng mga dahon-dahon kung ano-ano. May sitaw din dito. Lagyan natin itong parang bulaklak. Pwede na yun. Haluin na natin. So, i-drench natin yung pinaka sitaw, iba't ibang herbs. I'm ready to dig in. Noodles muna tikman natin. Swabe. Sobrang lambot ng noodles. Parang dumudulis na lang sa dila mo eh. Sobrang easy biter. Alam mo, medyo nalalasan ko yung parang fermented flavor eh. Oh, nice. Tigam tayo na may manok. Alam ko masarap na agad yung noodles. Nagdadabo pa lang sa dila ko. Alam ko masarap na agad yung manok. Oh, sarap. Kung tatanong mo ako, pwede mo na ilagay yung mga herbs. Masarap na yung binaka-noodles eh. Parang yung tuloy, parang nagkaroon ng bango. Na extra bango yung binaka-noodles natin. Ito, yung blood. Ang lasa ng Betamax, ganun lang din. Hindi lang inihaw. Magigets ko eh, kaya daming tao dito. Sobrang lokal ng feeling. Ito katulad nito, nakupo lang sa bangko. And then yung iba eh, parang pang-opisina pa. Siguro lunch break lang nila ngayon. Panalo dito, yung pinakasabaw. Ang sarap. Pumili ko sa coconut based na pagkain. Para sa'yo to, yung bakchok. Alam mo, sobrang jam-pack ng flavors. Lalo na yung gata talaga. Kasi tutuwa ko sa kanya, ang nipis eh. Tapos kahit sabihin fermented, hindi sobrang strong, hindi na overkill ng fermented flavor yung buong noodles. Swabe lang din. Alam mo yung parang walang mintis. Kumbaga walang labis, walang kulang sa pangkaga tayo. Nakaka-addict yung sabaw. Boom pare! Tapos na natin gawin ang isang ultimate food tour dito sa Phnom Penh. Sana nag-enjoy kayo doon. Actually, kung napapansin nyo, iba talaga yung range of flavors ng Phnom Penh food or Cambodian food. Like isipin mo mula para may konting Vietnamese influence, may konting Thai influence, hanggang dun sa beef curry na may Indian influence, hanggang dito sa authentic Cambodian noodles. Sana nag-enjoy kayo doon at nabusog din kayo habang nanonood. Maraming salamat sa panonood. Si Chewy dito sa Tok Tok, dito sa Phnom Penh, Cambodia. Nagsabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang! What's up? May pansin iba dyan. Si Pops Chewy pumayat, no? Siyempre, mga nanonood ng Instagram stories ko, o sa Instagram, masusubaybayan yun. Dahil araw-araw nagpo-post ng workout. Kaya, yun. So, panibago. This is Chewy Batak Era. Tura! Ay, bang!